Lumapit siya sa kanya at tinanong kung narinig niya ang tungkol sa pagtatasa at sinabing nakakatuwang makita kung gaano kaawa-awa ang kanyang magic power. Iniisip niya kung tumahimik na ba ang lalaking iyon at sa tingin niya ay walang saysay ang pananatili doon. Habang papaalis, tinanong siya ni Todano kung tama siya na wala ring magic power ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng paumanhin, dahil nakalimutan niya na siya ay isang ulila, pinagtawanan siya, ngunit sinabi niya na siya ay isang jerk, na ikinagalit niya, at sinabi sa kanya na bumaba sa kanyang mataas na kabayo. Gumagamit siya ng mahika para atakehin siya, at nagulat ang lahat at tinanong siya kung gagamitin niya ito sa silid-aralan. Inatake niya siya, at sinugod siya ni Maizure, sa pag-aakalang ito ay mapanganib. Matapos ang napakalaking pagsabog, lahat ay nagmadaling umalis habang sinabi niya sa kanya na hindi niya magagamit ang magic sa isang maliit na away dahil maaaring may masaktan. Ngunit sinabi niya sa kanya na sinusubukan ng kalaban na makipag-away sa kanya. So, hindi niya kasalanan. Ang usok ay kumalat sa lahat ng dako, at siya ay lumitaw mula rito nang walang kahit isang gasgas, na ikinagulat ng lahat. Laking gulat ni Todano nang makita siyang hindi nasugatan matapos niyang isuot ang kanyang magic head at inisip kung ano ang nangyayari doon. Naisip ng bida na kung ito ay level 1 magic, maaari niyang ipagtanggol ito gamit ang kanyang magical barrier, ngunit hindi niya kailangang gamitin ito ng aktibo. Nagparaya daw siya dahil bata siya, pero kailangan niyang maparusahan habang nanginginig sila sa takot. At napakaraming enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan kaya gumaan ang klase. Walang makagalaw at iniisip kung ano ang nangyayari, at iniisip ni Maezuha kung anong klaseng magic ito at kung ano ang nangyayari habang papalapit siya at itinulak ang kanyang kamay patungo sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang guro, tinanong kung ano ang ilong, tinanong kung may gumagamit ng mahika doon, at tinanong siya kung ano ang nangyayari doon. Ngunit huminga siya ng malalim, ngumiti, at sinabing walang nangyari sa klase. Sinabi niya sa guro na baka may gumagamit ng mahika sa labas. Ngunit sinabi ng guro na walang aktibidad ng Magic Club sa bakuran ng paaralan. Sinabi niya sa mga estudyante sa labas ng departamentong ito na gamitin ang spell ayon sa gusto niya, dahil ang mga salamangkero ay masigasig na kumanta ng kanilang mahika. Tinanong siya ng guro tungkol sa usok, at sinabi niyang lumabas din ito ng klase. At sinabi ng guro na dahil sa mga salita ni Kusanaga, maaaring totoo ito. Sinabi niya sa mga mag-aaral na bumalik sa kanilang mga upuan dahil mahahanap niya ang salarin, magpaalam sa guro, at humingi ng paumanhin sa kanyang iniisip dahil gagawa siya ng maling ebidensya upang isara ang kaso, at lahat ay nagulat. Pinagmumura siya ni Todano habang iniisip ng pangunahing pinuno na kahit na masyadong mababa ang magic level ng mga estudyante, iniisip niya kung kaya ba nilang mapabagsak ang halimaw sa totoong buhay at naisip na kahit walang kalamidad ay may mga halimaw na nasa paligid. Kaya nagpa siyang lumabas at suriin. Nang maglaon, sa matandang Shibuya, karamihan sa mga gusali ay nawasak ng sakuna, at sinuri niya ang lugar at napagtanto na ang lugar na ito ay nagbago din ng malaki. Sinuri niya ang site ngunit wala siyang maramdamang mga halimaw sa malapit. Nasira ang lahat, ngunit naisip niya na maaaring ilabas sila ng mga pulis. Matapos maglakbay ng malayo, naramdaman niya ang aura ng halimaw na nagmumula sa malayo, at naramdaman din niya ang nag-iisang tao doon. Kaya sumugod siya doon. Nakaupo sa lupa ang dalaga at takot na takot, sinabihan ang halimaw na layuan siya. At ibinoka ng halimaw ang bibig upang kainin siya. Pagkatapos ay nagpakita siya, at umungal ang halimaw, ngunit madali niya itong matatalo. Napatingin siya sa babaeng nakatitig sa kanya ng gulat na gulat, at tiningnan niya ang badge nito at napagtanto niyang siya pala ang police magician. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat sa susunod, at nagpasalamat siya sa kanya. Pagkaalis niya, nagtaka siya kung sino siya,
dahil siya ay tila isang mahusay na salamangkero. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kanya, napagtanto niya na hindi man lang siya umawit ng kahit anong spells. Pagkaraan ng ilang distansya, ibinunyag niya ang kanyang mukha at naramdaman niyang angkop siyang takpan ang kanyang mukha dahil kaka-reincarnate pa lang niya at ayaw niyang mag-stand out. Naisip niyang malayo na rin ang narating ng mga polis magic level dahil malapit na siyang mapatay ng mababang antas na halimaw. At napagtanto nila na ang mga tao sa panahong ito ay hindi kayang talunin ang isang halimaw. Hindi lamang ang mga estudyante, pati na rin ang mga pulis, dahil ang mga salamangkero sa timeline na ito ay hamina. At ipinalagay niya na kahit sa panahong ito, kailangan nila ang kanyang kapangyarihan at nagpasya na lipulin ang lahat ng nakapaligid na halimaw sa ngayon. Kinabukasan sa Magic Academy, sinabi ng guro sa mga mag-aaral na, tulad ng sinabi sa kanila, susukatin nila ang kanilang kapangyarihan sa mahika ngayon. At inutusan niya sila na tiyaking makuha ang kanilang halaga at katangian, na siyang pinakamahalagang halaga kung umaasa silang maging mga propesyonal na salamangkero. At nagtataka ang bida kung masusukat niya ang kanyang kapangyarihan nang wala ang makinang iyon. Naisip niya na bukod sa mga mag-aaral, ang guro ay hindi rin alam ng isang bagay na napaka-basic na ang persepsyon ng mahika ay ang pundasyon ng mahika. Habang nag-iisip siya, iniisip niya kung ngayon na ba ang tamang oras para kausapin siya. Gulat na gulat ang mga kaklase nila habang nag-uusap pa sila, or she beginated the conversation. Sinabi ni Maezuha Yuka na ito ang oras na magkausap sila, kaya nagpasya siyang magpakilala at sinabi sa kanya na siya ang pangalawang anak na babae mula sa Magic Noble House ng Maezuha. Nang tanungin niya ito kung ano ang Magic Noble, natigilan siya, dahil hindi niya alam. Sinabi niya na sila ay mula sa 4 na marangal na bahay at pinuno ng mga salamangkero. Naisip niya na walang ganoong umiiral sa kanyang panahon at hindi kailanman narinig ang tungkol sa pamilyang ito. Matapos siyang suriin, napagtanto niya na hindi rin mahusay ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Naisip niya na ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na walang kinang dahil kabilang siya sa pamilya ng kilalang salamangkero, at iniisip niya kung ano ang mali sa kanya, dahil mas dapat itong magpasalamat pagkatapos nitong mapagbigay na simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Habang nagtataka si Tadano-kun tungkol sa kanyang pakikitungo at kung bakit siya nakikipagyakan sa kanya, tinanong siya ng bida kung anong negosyo ang mayroon sa kanya ang Magi Nobility. Galit na galit siya at naisip niya na kung gaano siya kausap, lalo siyang naiinis. Pero huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Dahil siya ay isang marangal na babae, dapat niyang isipin ang kanyang dignidad. Lumabas siya ng hindi nasaktan. Dapat may dahilan. Tatanungin sana siya nito tungkol sa nangyari kahapon, ngunit sinabihan sila ng guro na maghanda, at masayang iniwan siya nito. Oras na para sukatin. Tinawag siya nito ngunit hindi niya ito pinansin. Naisip niya na makikita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan pagkatapos ng kanyang pagtatasa. Ang sumunod ay ang pagliko ni Tadano-kun. Ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa device, at ang kanyang magic power ay lumabas na 1,000. Ang kanyang katangian ay apoy, at siya ay kontento habang ang kanyang pagtatasa ay naging mas mahusay kaysa dati. Naisip ng bida na kung iyon ay 1,000, kung gayon ang pamantayan sa pagsukat ay hindi nagbago sa nakalipas na 50 taon. Ang sumunod na turn ay si Mayasayuka. Pinuno niya ang kanyang kapangyarihan sa makina, at ang kanyang magic power ay lumabas na 2,000, at ang kanyang katangian ay tubig. Lahat ay natuwa nang makita ito. Sinabi ng guro sa kanila na mayroon silang magic power sa tuktok ng antas ng taong ito at gagawa sila ng mga kamangha-manghang magician. Pinasaya sila ng mga mag-aaral gaya ng inaasahan nila mula kay Tadano, ang magic prodigy, at Maezuha sama at inakala nilang sila ay hindi kapani-paniwala. Naisip ni Kusanagi Minato na maaaring siya ay nagbibiro,
dahil siya ay nasa tuktok na May 2000 at naisip na siya ay hindi mas mahusay kaysa sa isang baguhan. Habang nagtataka siya kung kumusta ang kanyang Kusanagi, dahil ito ang tunay na kapangyarihan ng kanyang pamilya, siya ay nakatingin sa kanya ng buong pagmamalaki, at naisip niya na hindi siya dapat tumingin sa kanya ng mapagmataas na mukha dahil ito ay hindi mabata para sa kanya, at ang susunod na ay kanyang turn. Ang mga estudyante ay nagchichismis na siya ay nasa ilalim ng ranggo noong nakaraang taon at naisip na bagaman siya ay kahanga-hanga sa kanyang pag-aaral, ang kanyang talento sa magic ay hindi ganoon kahusay. Naisip ni Tadano na wala siyang talent at gusto niyang ipahiya ang sarili sa harap ni Yuka habang nakangiti itong nakatingin sa kanya at iniisip kung gaano kalakas ang magic power niya, pero sigurado siyang hindi niya magagawa, talunin siya. Nakatayo siya malapit sa device at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin, dahil noong araw niya ay masyado siyang namumukod-tangi, na masakit para sa kanya, at iniisip niya kung dapat ba siyang magpigil. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aparato, pinunan ito ng enerhiya, at nagpa siya na ibigay ang lahat, dahil gusto niyang suriin kung masusukat nito ang kapangyarihan ng dakilang pantas. Napakaraming enerhiya ang lumitaw na kumalat ito palabas ng gusali, at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Patuloy na umiikot ang meter ng aparatong pangsukat, ngunit hindi natatapos ang enerhiya nito, at ang makina ay sumabog at nasira. Ang lahat ay natigilan, dahil ang kapangyarihan ay hindi mabata para sa kanila. Naisip niya na masisira ang makina pagkatapos magseryoso ng kaunti, naisip niyang walang sino man dito ang makadarama ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, at iniisip kung maaari silang maging mga salamangkero. Tinanong ng guro ang mga estudyante kung nasaktan sila, ngunit sinabi nilang ayos lang silang lahat. Tinanong niya ang pangunahing tauhan kung ayos lang siya, at sinabi niyang oo. Sinabi sa kanya ng guro na siya ay maswerte, dahil siya ay nasa kalagitnaan ng pagsabog na iyon, at sinabi na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang panukat na nawasak. Inisip niya kung ito ba ang may sira na aparato. Ngunit naisip niya na hindi ito mabuti dahil hindi nila malalaman ang kapangyarihan at mga katangian nito ngayon. At tinanong niya siya kung ito ay isang masamang bagay. Sinabi sa kanya ng guro na hinati nila ang mga estudyante sa mga grupo para sa combat class at magpapasya sila sa isang grupo pagkatapos makita ang kanyang resulta, ngunit nasira ang device. Tinanong niya si Tadano kung maaari niya itong isama sa kanyang grupo, at kinindatan niya ang kanyang kaibigan at sumang-ayon sa kanyang ginoo. Naisip ng guro na ito ay mahusay, na parang siya ito. Pagkatapos ay makatitiyak siya, at mamulong siya sa protestante. Nang maglaon, sila ay nasa lumang Shibuya habang ang mga monsters ay naninirahan pa rin sa mga lugar na malubhang nawasak ng malaking sakuna, at sinabi ng guro sa mga estudyante na ang kasalukuyang Shibuya ay inabandona sa mga regular na agwat. Ang mga magician at pulis ay sumasaklaw ng mga monsters dito, kaya ang mga mag-aaral ng akademya ay dapat ding tumulong sana. Sinabi sa kanila ng guro na hindi nila kailangang mag-alala dahil inalis ng mga salamangkero ang kalahati ng mga demonyo, at hindi inaasahan ng kalaban ang praktikal na klase. Naisip niya na kahit na ang mga mag-aaral ay dapat na kumuha ng ilang mga monsters bilang sila ay nagtatrabaho sa mga grupo. Tumingin siya sa paligid at natanto na siya ay dumating doon kagabi, ngunit siya nadama kakaiba dahil siya ay naisip na kinuha niya ang lahat ng mga monsters. Gayunpaman, kaya niyang maunawaan ang ilan, ngunit hindi niya nakikilala ang anumang tanda ng kalamidad doon. Kaya siya ay nagtaka kung bakit may mga monsters pa rin nagpapakita doon din. Ang mga estudyante ay nagsasalita. Sinabi ng isa na dapat silang makipagkompetensya, at ang iba ay nagsabi na hindi siya mawawala ngayon. Habang nakinig siya sa kanilang pag-uusap, naisip niya na bagaman ito ay ang praktikal na pagsusulit, sila ay walang pakialam.
Sinabi ng kanilang guro na nagsimula na ang kanilang praktikal na klase at inutusan sila na matiyak na nagtrabaho sila bilang isang koponan habang tinitingnan niya ang guro at umalis. Nang maglaon, nakikipag-usap siya sa pader, at sinabi sa kanya ni Tadano-kun na manatili doon at hindi makapunta sa kanilang lakad. Sinabi niya sa kanya na siya ay mabait sa kanya, kaya hindi siya dapat madala, dahil hindi siya magiging madali sa kanya sa oras na ito. Habang nililinis niya ang alikabok mula sa kanyang t-shirt, sinabi sa kanya ng kalaban na kung hindi niya siya gusto, dapat niyang huwag pansinin siya. Nagagalit siya at sinabi sa kanya na huwag makipag-usap sa kanya, at iniisip niya na siya ang ilalim ng sikumigmigan ng bar aisles. Sinabi niya na siya ang basura. Ngunit hindi niya alam kung bakit interesado si Mizuha sa kanya, kaya naisip niya ng ilang sandali, ay dumating sa isang conclusion, at tinanong siya kung nagustuhan niya siya. Siya ay galit na galit, ngunit pagkatapos ay ang lalaki ay humantong, narinig ang ingay, at lumiko sa paligid habang Tadano cast ang spell upang atake sa kanya. Sinabi niya na papatayin niya siya ngayon. Sinabi sa kanya ng kalaban na huwag gawin ito, ngunit sinabi niya na walang punto sa apologizing ngayon. Sinabi sa kanya ng pangunahing lead na tumingin sa likod, ngunit sinabi niya na hindi siya maloko sa pamamagitan ng kanyang mga anak na lalaki. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog at masindak. Siya ay tumingin sa likod niya, kung saan nakatayo ang isang higanteng halimaw, at sila ay natatakot, dahil hindi nila naisip na magkakaroon ng isang halimaw sa paligid at nagtaka kung kailan at kung paano ito lumitaw. Tinanong nila kung bakit ang isang sundalo ng demonyo ay naroon, at sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na maaari lamang niyang manalo laban sa kanya at hiniling na siya ay matalo. Siya ay sobrang kumpiyansa at naisip na ito ay liwanag para sa kanya. Inilagay niya ang spell, sinalakay siya gamit ang kanyang attribute ng apoy, at naisip na ang trabaho ay tapos na. Ang kanyang kaibigan ay pumalakpak sa kanya, iniisip na natalo niya ito, ngunit ang halimaw ay pino. Siya ay masindak, dahil ang kanyang pag-atake ay hindi kahit na isang scratch sa kanya, at ang pangunahing lead naniniwala na ang isang sundalo ng demonyo ay hindi maaaring dadalhin sa kanyang antas ng isang magic. Ang halimaw ay papalapit sa kanila, at sila ay nanginginig sa takot, at siya ay umiiyak habang naisip niya na malapit na ang kanyang kamatayan. Inilipat ng hayop ang kanyang kamay upang makuha siya ngunit masindak upang makita ang kalaban na nakatayo sa likod, na naaalaala kung paano niya natalo ang kanyang kapwa, at lumipat. Ang kalaban ay lumitaw sa harap nila at sinabi na ang sundalo ng demonyo ay maaaring sabihin kung saan ay mas mapilit. Siya ay lumapit sa halimaw at sinalakay siya. Sila ay umiiyak at sinasabi na hindi niya magagawang talunin ang demonyo sa antas ng isang magic, kaya lahat sila ay mamatay doon. Ginamit ng halimaw ang antas ng dalawang magic rock break sa pag-attack. Salamat po sa panonood.